Okay, so welcome muli sa Axle Engineering. Ang topic natin ngayon is how to determine oxyacetylene consumption. So ito sa cutting, oxy-acid cutting consumption. Okay, so backgrounder muna. Ang oxygen na usual natin ginagamit sa construction, sa mga fabrication shop. Ito ay ito ang description niya. Oxygen niya, ang height ng cylinder is 4 feet, ang diameter is 8.5 inches. Ito ang tinatawag na M size na tangke or cylinder. Ang full capacity niya, ang PSI ay 2,000, I think 2,000 to 2,200. Pag full, ang unit weight ng oxygen is 1.43 kg per cubic meter. Ang tangke na to, ang capacity niya ay 6 cubic meter or 6,000 liter. So hindi capacity ng hindi yung tangke kundi yung laman, yung kayang ilaman ng oxygen sapagkat nako-compress naman yan. So 6,000 liters at ang purity niya is 99% industrial grade. Lower than 99 hindi makakaputol yan. Okay, same also here sa acetylene natin. Ang tangke niya, ang height ay 3 feet, diameter is 8 inches. Ayan ang tinatawag na number 4 size. Ang PSI niya, full capacity is 250 PSI. So, ang kanyang unit weight ng acetylene is 1.17 kg per cubic meter. Ang capacity ng tangke na to, ang kayang ilaman na acetylene is 4 cubic meter or 4,000 liters with also a purity of 99% industrial grade. Okay? Lower than 99, mahirap pumutol yan. Okay, so ito pa ang isang dapat tandaan. Ang working pressure dapat para makaputol is 1:4 ratio. Kung ang acetylene mo ay nakaset sa 10, ang oxy mo dapat ay 40. Or kung 5, dapat ay 20. Tinitimpla na lang yan depending on the thickness. So ang maximum working pressure dapat ng acetylene is 15 PSI lang. Hindi mo pwedeng i-exceed. Kung mapapansin nyo, may dalawang may dalawa siyang gauge. So yung isang gauge yun ang gauge ng tangke. At yung pangalawang gauge yun ang working pressure. Yun ang ina-adjust kung anong working pressure ang gusto mo. Okay, punta na tayo sa ating topic. So, ang topic natin ngayon is consumption. So, meron tayong tinatawag na table. Ito yung table of cutting for light structures lang ito. So, pwede naman kayo mag-research ito sa Google. Kumuha lang ako ng usual natin ginagamit. So, ito yung thickness, cutting speed, oxy-acid, flow rate at saka acetylene flow rate. So, kuha tayo ng isang raw. Pag sinabing ang thickness is 1 to 3 mm, kaya mo siyang putulin sa speed na 1,000 mm per minute kapag ganito ang magiging flow rate mo. Oxygen is 1.3, acetylene is 100 liters per hour. So, yan. Yan ang ibig sabihin ng table na yan. Okay. So, makukuha nyo yan sa mga mechanical engineering handbook or pwede yung i-search sa Google. Ito naman, in-excerpt ko na lang. Ako na lang nag-arrange niyan. Pero hindi ganyan ang format niyan. In-arrange ko na lang yan. Okay? So, let us say 10 to 25. So, ang cutting speed mo dyan is around 350 to 580. Mapuputol mo yan kung sa ganyang speed kung ikaw ay may flow rate na 36 to 400. Okay? Liters per hour. Yan yun. Yan ang ibig sabihin yan. So, dito, ito yung mga formula ang kailangan natin. So, base dito kasi, speed is equals to length over time. Yan. Length over time. Dito galing yan. Cutting speed is unit of length, millimeters over minute. So, unit time. Kaya yun yun. Ngayon, kung i-arrange mo yan, ang time ngayon is length over speed. Okay? At ang consumption mo ngayon is time times the flow rate. Okay? So, kumuha tayo ng example para madaling maintindihan. Let us say mayroong kang plate, MS plate, na 12 mm ang kapal. Ang sukat ay 2.4 by 1.2. Let us say yung red na yan, na dash line, yan ang magiging cutting line mo. So, ang length niya yan is 2.4 plus 1.2, which is 3.6. So, ang cutting time mo ngayon, base dun sa ating na-formulate, is length divided by speed. So, yan lang yan. 3.6, i-divide mo sa 0.58 meter per minute.
Saan galing yung 0.58? Dito galing yan. Ayan o. 350 to 580. Kasi ang kapal mo is 12. That is around 10 to 25 mm. So, 350 to 580. Ang ginamit ko na yung maximum 580, which is 0.58 meters per minute. So, yan. 3.6 divided by 0.58 meter per minute will give us 6 minutes. Ngayon, consumption mo ngayon ng oxygen is 6 minutes. I-times mo ngayon sa flow rate na 3.6. 3.6 ang gagamitin natin eh. At saka 400 sa acetylene. Okay? Yan. Ganyan lang yan. Yan. So, sa oxygen, 6 times 3.6. I-divide mo na sa 60. Para yung minute maging hour. Makakancel out mo ngayon yung hour. Ang matitira lang ay liters. So, common sense, ano yan? Self-explanatory na lang yan. Mathematics yan. Okay, i-divide mo sa yung 6 sa 60 times mo sa 3.6. Same also with the acetylene. 6 divide 60 times 400 liter per hour. 40 ang lalabas. So, yun ang capacity mo. 360 liters ang oxy mo. 40 liters ang acetylene. So, galing yan dito. Okay? Yan. So malina, ulitin ko. Consumption is time times flow rate. Yung time na napalabas mo, multiply mo lang sa flow rate. Yun ang flow rate. Okay? So, ito naman kasi, kung gusto mong malaman ng cost nito ngayon, which is hindi ako, hindi ko rin masyadong alam ang pricing nito ngayon, i-convert mo na siya sa kilogram kasi alam ko kilogram ang bilihan eh. So, kung ano yung lumabas sa'yo, let us say 40 liters ang lumabas sa acetylene, i-divide mo lang sa 1,000, conversion yan, times doon sa unit weight na sinasabi ko kanina nung simula. Ganon din siguro sa oxygen, convert mo 360 liters, divide 1,000 times 1.43. So, yan ang lalabas ngayon na consumption mo. Okay? So, i-review na lang yung video. So, I hope meron kayong bagong natutunan. Hanggang sa muli.